ST1 1206 AM, the future of AM radio. A member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang hapon. Nagbabalik naman lang inyong paboritong tambayan sa hapon. Dito lamang sa Barangay 1206. Magandang hapon mga katambay at welcome na naman sa bagong edisyon ng Tambayan sa Barangay 1206. Ako nga po pala si Charlie Manalo, ang katambay niyong laging nakasubaybay sa mga napapanahong kaganapan. At ako naman po si Confi Manalo, ang katambay niyong hindi nauubusan ng mga balita. Kaya naman ngayong araw ay samahan niyo kami sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating palatuntunan. Pag-uusapan natin ang mga mahalagang balita na nangyari sa mga nagdaang araw. Kaya mga katambay, tutok lang at huwag bibitaw kasi maya-maya lang bibigyan namin kayo ng Barangay Roundup. Mga balitang dapat yung malaman mula nung nakaraang Merkoles hanggang ngayong araw ng Martes. Kaya mga katambay, kung gusto nyo pang mas makilala kami at makasama sa aming programa ay mag-follow na kayo sa aming social media accounts. Follow na sa Facebook page namin, The One 1206 AM. At mag-subscribe sa aming YouTube at The One 1206 AM. At follow nyo rin kami sa aming TikTok at The One 1206 AM at sa aming Instagram at The One 1206 AM. Siyempre, para sa mga sweet na mahilig mag-tweet, nandyan din kami sa X at The One 1206 AM _. At kaya mga katambay ay simulan na natin ang ating Barangay Roundup. Para sa ating unang headline itong nakaraang Miyerkules, subong sa Pangulo, platforms receives over 1,100 reports in 3 days. Mahigit 1,100 ulat at 800 feedback ang natanggap ng online platform na sumbong sa Pangulo ukol sa flood control project sa loob lamang ng 3 araw mula nang ilunsad ito noong Agosto 11. Ayon sa Malacanang, tinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH na i-blacklist ang mga kontratistang sangkot sa palpak na proyekto bilang bahagi ng 545 billion pesos na flood control program. Ay binigyang diin ni Marcos ang importansya ng partisipasyon ng publiko upang masiguro ang transparency at pananagutan. Actually, ang tanong ko rito kung mayroong nagsumbong na taga Davao kasi pagkakatanda ko nakatanggap din si Congressman Pulong Duterte ng 51 billion na pork barrel para sa flood control project sa Davao City. Pero ang sabi na ating mga kaibigan doon sa Davao mabaha pa rin doon. So, at diba yung huling hindi lang po sa Metro Manila yung baha at yung mga maanomalyang ay mga controversial o allegedly ay maanomalyang kontrata sa flood control project. Kahapon, diba? Yung na-discover ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan na 5 billion mahigit pesos. No, at Davao. Kasi ang laki ng 51 billion na yan para bahain pa rin tong Davao. Ito pork barrel pa lang po ito ni Congressman Pulong. Bukod pa yung proyekto galing ng DPWH. At saka yung sa local government na funded. At para sa ating pangalawang headline nitong nakaraang Huwebes, Senate probes alleged marijuana use by Senate staff. Naglunsad ng investigasyon ang Senado sa umunoy paggamit ng marijuana ng isang staff mula sa tanggapan ni Senator Robin Padilla sa loob ng premises ng Senado. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., nagsasagawa ng probe ang Office of the Sergeant at Arms at naipasa na ang ulat sa tanggapan ni Padilla. Kumpirmado naman ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Rudolph Philip Jurado na nagsasagawa rin ng sariling internal inquiry at hininga ng paliwanag ang nasabing empleyado. Kaso pinag-resign nila Sana tinapos po na investigasyon. Amaya pa, simayin pa natin yan, no? Kasi maraming question doon, hindi lang po yung yung paggamit ng allegedly paggamit ng marijuana. Meron pang ibang issue ng sulputan tungkol doon. Nag-resign na nga si Nadia Montenegro hinggil diyan Pero sabi niya pa, pinipilit niya na yung kanyang resignation daw ay hindi nangangahulugan ng pag-amin ng nangyari. Balikan po natin mamaya yan.
At para naman sa ikatlong headline nitong nakaraang Biyernes, PBBM pushes maritime reforms for future Filipino seafarers. President Ferdinand Marcos Jr. ay nangakong palalakasin ang maritime industry ng bansa at titiyakin ang kahandaan ng mga susunod na henerasyon ng seafarers sa pamamagitan ng edukasyon at training reforms. Sa graduation ng PMMA Kadaligtan Class of 2025 sa Zambales, binigyang diin ni Marcos ang pagpapatupad ng National Merchant Marine Aptitude Test, Ladrise Program ng Marina at mas pinalawak na onboarding training. Umabot sa 252 cadets ang nagtapos ngayong taon, kung saan si Midshipman First Class Mark John Constanieto ang top notcher. Ito, time dito. Oo, kasi hindi ko lang alam anong status ngayon, no? Pero nung part-time po kasi siguro mga 2,000 pataas. Ang Pilipinas po ang number 1 supplier ng seafarer sa mundo. Hanggang ngayon pa rin naman. Hindi ko alam yung kasi marami na nakikipagkompetensya mga Indiano, no? At Chinese, mga Chinese. Kaya hindi ko pa alam yung datos na available ngayon kung tayo pa rin ang number 1. Yung huling datos na sa 33% no ng marino sa o mga seafarers sa buong mundo Pilipino pa rin. So tayo pa rin ang number 1. Yung nga lang nagka-catch up yung ibang mga nationalities, pero mas preferred pa rin nila yung mga Pilipino na seafarers kasi naiintindihan nila. Bukod sa bukod sa masipag yung mga Pilipino, isang lamang kasi natin yan, isang bentayan natin yan, yung yung communication, no. Mas hindi para sabihin to. Hindi man ganun kaganda sa parang dinig, no, pero yung po yung pag-i-English po natin katanggap-tanggap po sa ibang mga nasyonalidad, no. Mas naiintindihan po yung pag-i-English natin kaysa po sa ibang nasyonalidad. No, kahit barok naiintindihan. At para naman sa ikalamang headline nitong nakaraang linggo, COA orders fraud audit of Bulacan flood control projects. Inutusan ng COA ang fraud audit sa mga flood control projects sa Bulacan na may pinakamalaking pondo na 44 bilyong pesos matapos ang matinding pagbaha. Ayon kay COA Chair Gamaliel Cordova, inatasan ng mga auditor ng DPWH Region 3 na isumite ang mga dokumento at tumulong sa audit teams. Binigyan diin na agarang kailangan ang fraud audit dahil sa mga isyong itinaas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa implementasyon ng mga proyekto. Ito nga kahapon nga diba na namasyal dyan si Pangulong Bongbong Marcos at nakita niya yung ibang mga projects na flood control projects. Walang semento yung ginawang dike. At iba naman ghost projects, no, yung lumitaw doon at kahanina nagsagawa ng hearing ang Senado. Inamin ng DPWH Secretary Bonoan na may mga ghost project talaga. Ghost project, pero anong ginawa nila? Pero ang sabi niya kasi parang pinag-aalala pa lang nila, so nagsulputan yung mga ganong impormasyon na may ghost project. So anong dapat gawin ngayon? Buti na audit. Alam niyo po sa listahang pinalabas ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama diyan yung SunWest ni Congressman Saldico. At yung isang contractor din, no, na nakakuha ng mahigit 5 billion ng halaga ng proyekto ay isang campaign contributor ni Senate President Chis Escudero. At yung contractor na po na yan, ang anak niya at ang anak ni Congressman Saldico ay may mag-asawa ba o asawa. At ang matindi rito, inamin ni Senator Chis Escudero na tumanggap na siya ng 30 million pesos na fund. Pero sabi niya, demolition job. Ang demolition job? Inamin mo yan. At ayon po sa may isang nagsabing legal luminary na bawal daw po yung isang contractor, ay bawal daw po ang isang kandidato na tumanggap ng campaign contribution mula sa contractor. So actually, meron siyang panagutan si Senator Chis Escudero. Yun nga lang mahirap tanggapin na yung niya alibay na na simpleng demolition job kasi talaga namang inamin mo tumanggap ka, di ba? So patunayan mo na walang anomalya sa transaction na yan sa contractor na yan. At para sa ika-6 na headline nitong Lunes, Marcos, 75% of LGUs now have patient transport vehicles. 3 sa bawat 4 na LGU sa bansa ay may patient transport vehicles o PTVs na.
bilang bahagi ng pagpapalakas ng emergency healthcare system. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ng 124 PTBs sa Eastern Visayas na bahagi ng 1,297 na inaipamahagi na ng Philippine Charity Sweepstakes sa 75% ng mga LGUs. Nakatagdang magdagdag pa ng 395 PTBs sa 2025 upang makamit ang 100% coverage sa buong bansa. Ito ibig sabihin, target ng PCSO at ng Malacanang na lahat ng barangay sa LGU sa Pilipinas ay mabigyan ng kanya-kanyang ambulansya. Yun nga, ito parang dagdag dagdag tulong bukod sa yan mga ambulansya na yan, ito na-reinforce pa niya yung zero billing ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin, kumaganda yung ating mga programa sa pangkalusugan. Sa post ni Pangulong Bongbong Marcos, binalita rin natin sa ating website. May mga use cases na siyang pinakita. Yung isa nga, 'di ba, sa Eastern Visayas nasa 403,000 pesos mahigit yung billing sa hospital pero walang binayaran yung pasyente. Oh, yun nga, 'di ba? Biro mo dati pagka ganoon na kalaki ang bill mo, parang nakaka 'di ba? Saan kamay mo kukunin yan, yung diba? ganung halaga. Pero ito, zero billing at ayun pa, dagdag tulong pa itong mga bagong ambulansyang galing ng PCSO. At saka napakalaking unong ng zero billing kasi ngayon hindi ka nakakabaka na pag nagkasakit ka. Nakakatakot marami sa mga mga kababayan hindi na nagpapa-ospital kasi nga natatakot sa bayarin sa ospital. Kaya karamihan sa atin kapag malala na saka lang nagpapa-ospital. Pag malala na yung sakit. Kung mga sakit na ng ulo, wala yan. At para sa headline naman natin ngayong araw, Rector reminds downside in achieving upper class middle income status. Habang itutulak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maabot ng Pilipinas ang upper middle class income status pagdating ng 27, ay iginiit naman ni Finance Secretary Ralph Recto na may posibleng negatibong epekto ito sa ekonomiya. Ayon kay Recto, tataas ang gastos at interest ng Official Development Assistance or ODA loans at mag-iiba rin ang pamantayan ng pagkakalkula ng poverty incidence. Samantala, kinumpirma naman ni Recto na magaman kulang pa ng $26 ang bansa sa threshold ay kayang mahabol ng Pilipinas ang target na to ngayong taon. Kasi nga, nung second quarter, supposedly, dapat na-achieve natin yung upper middle class status. Kaya lang yung GDP natin ay kulang ng $26 per Pilipino. Hinga na tama rin naman siya kapag naging upper middle class tayo, bukod sa mag-iiba yung pag-compute ng poverty incidence, merong inflationary effect kasi yan . Pero siguro timbangin natin ano yung mas mas pagandang epekto, yung bang ma-achieve natin yung upper middle class status or yung maintain natin itong ganitong kalagayan natin. Malaking impact nun kasi kapag naabot natin yung upper middle class status, unang-una, yung investment opportunities mas tataas kasi pagkating ang classification mo sa upper middle class status, yung mga investors mas pupunta sa iyo kasi capable kang makapagbayad at yung mga yung population mo is meron silang sapat na income, may kapasidad para makabili ng produkto. I-patronize yung produkto mo. Halimbawa, ano man yan, sasakyan man yan or 'di ba? Or mga gamit pambahay na na medyo may na necessity pero may kamahalan, pero dahil nga nasa upper middle class status ka na, sabihin hindi kakaba-kaba na yung mga investor na mag-invest tayo dyan, baka naman walang bumili kasi mahal to. Ramdam na nga tutusin yan. Simula nung nung after ng pandemic. Yung luxury segment sa Pilipinas, tuloy-tuloy yung pagtaas. Sabi na mga titignan mo punta ka sa mga malls, yung mga luxury section nila. Yung mga luxury brands like LV, Gucci, Patek. Sabi nila ng mga store owners doon, paglagay nila sa shelves nila yan, may ubos agad yan. At
kung titignan nyo, nag-expand pa sila ng kanilang luxury shelves kasi at mga dagdag pa naman luxury brands kasi lumaki yung market nila ngayon Maraming namimili ng mga luxury items. Yun nga lang sabi nga ni ang presidente ng Makati Beach Club, ang galing ng administrasyon to. Ang taas ng ating GDP 5.5% nung second quarter, pero yung inflation natin ang baba napababa nila ng 0.6%. Paano nila nagagawa yun na mataas ang ekonomiya mo pero yung inflation na maintain nilang mababa? Anyway, yan po yung yun po yung mga headline natin itong nagdaang linggo. So mamaya po sa pagbabalik po natin dito naman tayo sa usapang animal welfare. Siyempre kasama natin sino pa? Si Manong Joe. Kaya mga katambay, huwag kayong aalis. Magbabalik ang tambayan sa Barangay 1206. Gusto nyo ba ng mas exciting na content? It's time to manually scan your Digibox or Smart TV. Tune in sa aming dynamic trio lineup, all in one channel band. Abangan ang Congress TV sa Channel 13.2 for the latest updates and happenings straight from the legislative halls. Enjoy your favorite shows na hindi lang siksik sa information, kundi punong-puno rin sa entertainment sa IBC 13 at Channel 13.1. At para sa pinakabagong balita, talk shows at music, stay tuned to the 1206 AM sa Channel 13.3, broadcasting your favorite radio shows on your TV. All this and more in just one channel band. Don't miss out. Manually scan your Digibox or Smart TV now to enjoy Congress TV at 13.2, IBC 13 at 13.1, at the 1206 AM at 13.3. Experience more. Enjoy more. Only on your TV. May mga katanungan ka ba tungkol sa iyong karapatan o problemang hindi masolusyonan? Isang tawag lang at nandyan na si Attorney Bob Ferrer para umagapay sa iyo. Magbibigay boses sa iyong mga hinaing na dapat marinig. Bibigyang linaw yan dito sa Isang Tawag Ka Lang. Kasama si Attorney Bob Ferrer tuwing Lunes, 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. Looking to level up your brand? Advertise with us, where everything you need are rolled into one. All in one. In the one. From news, entertainment, to music, all in the mix. The 1206 AM is your partner in reaching real people with real impact. For inquiries, send us an email at logansrunprod@gmail.com or get in touch with us at 02-7001-3053. The 1206 AM, the future of AM radio. Bangon, Bagong Pilipinas! Samahan niyo kami sa inyong agahan. Dala sa inyo ang maiinit na balitang dapat nyong malaman. Salubungin ang umaga ng puno ng kaalaman at pakialam. Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 6 ng umaga. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. Ayan, nagbabalik po ang tambayan dito sa Barangay 1206. Sa puntong ito, pag-usapan po natin yung animal welfare. At ngayon ay makakasama natin sa ating programa si Manong Joe Saldarriaga para sa kanyang Senior Hour. Kasama si Congressman Kiko Barsaga, also known as Congressman Meow. Pasok. Dahil sa kanyang advocacy para sa animal welfare.
Okay, pasok Manong Joe. Ang araw at welcome po muli sa inyo mga kasama natin dito sa Manong Joe. At ngayon meron tayong espesyal na programa. Pag-uusapan natin ang mga isyong malapit sa ating mga puso, kalusugan, kabuhayan at pamilya. At ngayon, isa pang mahalagang bahagi ng ating komunidad ang bibigyang pansin, ang kapakanan ng ating mga lagang hayop at gayon din yung mga stray animals. Maaaring iniisip ng ilan sa inyo, ano ngayon Manong Joe, paano naman konektado yan sa aming mga seniors? Abay, malaking bagay po. Marami sa atin, lalo na ang mga kaedad ko, na igangay advanced age, ay may alagang aso o pusa. Ako ho ay marami ho akong alaga. Yung isa pa nga ho ay katabi kong matulog na halos pamilya ko na rin po sila kung ituring. At kung wala man, tiyak may mga stray animals sa ating mga barangay, sa ating mga lugar na nakikita natin araw-araw. Ang kalagayan nila ay konektado rin sa kalinisan, kaligtasan at kalusugan ng komunidad. Ngayong araw, makakasama natin at ako'y talagang tuwan-tuwa at it's really an honor. Makakahalubilo natin si Assistant Majority Leader, ang Congressman ng 4th District ng Cavite, ang tinaguriang Congress Miao ng Kongreso, walang iba kundi si Congressman Kiko Barzaga. Congressman, maraming salamat po sa inyo. Congressman Kiko, una sa lahat, ano po ang nagtulak sa inyo para gawing isa sa inyong pangunahing advocacy ang animal welfare sa Kongreso? Para sa akin, mahilig lang talaga ako sa mga aso at pusa. Kaya sinama ko rin sa mga advocacy ko yun sa Kongreso. Na-mention mo in one of your interviews na gusto mong isulong ang Stray Animal Population Control Act. Ano po ang magiging objective ng panukala niyong ito? As per the title, Stray Animal Population Control Act, ito yung nagmamandate na maging responsibilidad ng mga LGU ang pagkontrol ng stray animal population sa kanilang mga jurisdiction and territories. Gagawa kami ng mga kapon initiatives, kapon programs para sa mga stray animals sa isang LGU para makontrol ang mga population nila. And we're already applying it in Dasma, the 4th District of Cavite. Susubukan muna namin i-apply sa mga iba-ibang cities and then eventually to smaller municipalities with smaller budgets. But alam mo ninyo, Congressman, animal welfare, as we all know, is community welfare. At paano ba magandang ako bilang senior citizen, I'm turning 62 soon. Paano ko kaya magandang paliwanag sa miyembro ng mga komunidad kung bakit mahalagang isama sa usaping pampubliko yung animal welfare, yung kapakanan nitong mga alagang hayop at yung mga stray animals? Because outside of being a moral issue, yung animal welfare kasi ay kasama natin sa daily lives natin. Every day, paglalabas kami, makakita kang mga stray animals and makatulong din sa mga senior citizens, sa kabataan, sa mga locals ng barangay na mas makokontrol ang stray population at ang kalusugan ng mga stray animals kasi kung sakaling magkakasakit ito o tataas yung mga rabies cases, yung barangay sanitary issues, sila naman yung maapektuhan nun. So I think it's time that we take responsibility for the population of the stray animals, for the increasing population of stray animals within our jurisdictions. Ito ho, Congressman Kiko, sa inyong panukala ang pag-revise ng local government code para gawing obligasyon ng city at provincial veterinary offices ang spray and neuter program. Sa akin, napakalaking bagay po nito para sa mga alaga nating hayop, gayon din sa mga stray animals. At higit sa lahat, sa ating lahat, paano po sa tingin ninyo makakatulong ito lalo sa stray population? Ngayon, kasi ang majority ng mga responsibilities and roles ng city veterinary offices ay para sa mga livestock type na animals. So about the handling of livestock, about the sanitary issues involving livestock, about yung mga naging ASF, mga ganong klaseng issue. Ngayon, paano kung i-expand yung scope nun para makasama din ang mga
stray cats and stray dogs, stray animals within the community, within the respective cities. Kasi siya yung nagiging primary na exposure ng mga tao sa mga stray wildlife or stray animals. Kasi yung mga livestock animals naman, mostly sa mga agricultural sectors yan. Pero katulad namin sa Dasma, nagiging mas urbanized na kami. Parang nagbabago na yung mga pangangailangan namin in regards to the veterinary offices and to what we need of the veterinary offices. Para po, kung Kiko, sa mga nakatatanda na may alagang hayop, ano po yung simpleng paraan para makatulong sila sa pananatili ng kalinisan at kaligtasan sa community? Ang pinaka-importante talaga dun, yung responsible pet ownership. Keep your dog's leash, walang masyadong unattended na mga animals, and then yung regular vaccinations, health checkups, para kung sakaling magkasakit sila, hindi sila makakahawa ng mga ibang hayop or sa mga ibang transmittable diseases. And yung sa sanitary control, and wag hayaan tumahay kung saan-saan. It's mostly just general tips on how to take care of animals. So, one of my last few questions, kung may stray animals sa isang barangay, ano po, Congressman, yung tamang proseso o hakbang para masolusyonan ito ng maayos at makatao? Well, depende talaga yan kasi sa mga barangay. Kasi iba-iba yung budget ng mga barangay. Yung iba mas mayaman. Kung anong magiging response nila ay depende sa economic status ng barangay na yun. Hindi naman lahat kaya gumawa ng animal shelter or gumawa ng mga initiatives para sa mga rescuers or para sa mga animal shelters nila, para makatulong sa mga kapon initiatives. So, as for me, I'm working with the LGU ng Dasma dahil dati ako naging konsehal ng Dasma and board member ng Cavite. What we're doing now is gumagawa kami in coordination with City Veterinary Office ng mga kapon initiatives. Tapos umiikot-ikot kami sa mga barangay. Tapos gumagawa kami ng mga libreng kapon programs or low-cost kapon programs. Kasama doon yung mga vaccinations, anti-rabies, iba-iba. And para sa mga barangay naman, I think mas efficient para sa kanila kung magko-coordinate lang sila with the LGUs, since yun naman yung may mga veterinary offices na makakatulong sa kanila. Alam mo ninyo, kaliwanag ang modelo na pinapakita ng 4th District ng Cavite na pinapakita ni Congressman Kiko. Sa akin, ang gold standard sa local government unit. Sana makopya din po ito ng iba. Na banggit din ninyo, may last 2 questions, Congressman Kiko, nabanggit din ninyo ang plano para magkaroon ng medical assistance para sa mga pusa at aso. Inspirasyon ito mula sa Malasakit Center. Ang tawag niya taho dito yung Lasakit Center. Ayun, sabi ni Congressman Kiko, Lasakit Center. Paano ho ninyo na-i-envision itong gagana at magpatuloy sa mga darating na panahon? Para sa Lasakit Center, una sa lahat, ang magiging veterinary assistance, lalo na para sa mga shelters at sa mga local rescuers. Medyo mahirap pa yan i-envision ngayon kasi kulang pa tayo sa mga veterinarians dito sa buong Pilipinas. Right now, there's less than, as per the City Veterinary Office, may kasama kasi ako ng City Veterinarian na nagbibigay sa akin mga statistics at yung current status ng veterinary community in the Philippines. Mga around 10,000 lang yung active veterinarians dito, maybe less than. At hindi talaga yun sapat para sa mga pangangailangan natin para sa mga stray animals. At para sa, kahit sa kapon pa lang kulang na tayo ng mga veterinarians lalo na sa mga, paano pa sa mga magiging veterinary assistants para sa mga indigents. So, right now, I want to focus on trying to create more veterinary colleges within the Philippines. Plan namin yun sa KLD ngayon, yung local college namin sa Dasma. And hopefully, pag na-implement namin yun, we can start adding veterinary courses in private and other public colleges outside of our jurisdiction. Napakagandang plano ho, Congressman Kiko. Imagine ninyo kung karamihan sa mga LGU magkaroon po ng ganyan, di ang laking bagay para tugunan natin yung pangangailangan nitong mga stray animals, lalo na po kung Bilang panghuli, Congressman, ano po ang maipapayo ninyo sa mga senior citizens tulad ko po at gayon na rin sa buong komunidad para magsama-sama sa pagtaguyod ng mas maayos at makataong pagtrato sa mga hayop?
just try to be kind whenever possible, not just to people but also to the animals that you see. Naku, maraming salamat po kung Kiko Thank you. Barsaga. Ang mga kasama, ako'y na-inspire dito sa usapan namin ni Congressman Kiko. Ang mga leader na tulad niya ang kailangan po ng bayan para patuloy po natin palaganapin ang animal welfare kung saan man tayo lahat nakatira. No? Mukha ko po ako taga-Pasig, Congressman po, taga Dasmariñas, Cavite. Kayo po, may iba din po kayong mga lugar. If we can only be kind, sabi nga po ni Congressman Kiko, not only to humans but to animals, ang ganda po ng magiging resulta ng mundo po natin. Kaligtasan, kalinisan at kaginhawaan ng ating komunidad ay hindi lang para sa tao. Para din po sa mga kasama nating hayop, lalo na yung mga walang kalaban-laban na stray animals. Hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod, si Manong Joe Saldariaga, and it has really been an honor, Congressman Kiko Barsaga. Thank you. Thank you very much. Are you ready to get the latest sports updates, exclusive interviews? Experience the thrill of every game with the one and only Bill Velasco. Immerse yourself to the stories that shape each fleeting moment, straight from your favorite sports icons. This is Hardball with Bill Velasco. Every Monday to Friday, 11 a.m. Only here on the 1206 a.m. The future of AM radio. Mga showbiz chika at intriga. Ano nga ba ang latest sa mga paborito mong artista? Huwag mag-alala dahil sina Miss F at Joey Austria na ang bahala. Dadalhin nila sa inyo ang latest trending topics at freshest news in the showbiz world. Dito sa EPAL o EPAL, eto pala ang latest. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, mula alas 12:30 hanggang alas 2 ng tanghali. Dito sa The 1206 AM, ang radyo ng bagong Pilipinas. Babalik po ang tambayan dito lang sa Barangay 1206. Maraming salamat, Manong Joe. Yeah, maraming salamat Manong Diyos sa inyong At kay panibago namang senior Congressman hour. Kiko Miao Barsaga. No, enlightening to yung sa animal rights na yan eh. Anyway, bago po tayo patuloy, no, syempre, kailangan natin i-shout out yung mga Yung ating mga masugid na taga-subaybay, baka magtampo sa atin eh. Si Roberto Ignacio. Magandang hapon po sa inyo. Pakibati naman po yung BFF at crush ko na si Charlene Joey de Guzman kasi ika-24 na kaarawan niya ngayon sa Pilipinas at bukas sa Amerika po. Salamat po mula sa Pasay City. Basta imbitihin mo kami pagka nagkaanuhan ha. Oo, kapag sinagot ka, okay, kinasal na kayo. Sabi naman ni Limon Labrador, good afternoon Sir Charlie and Comfy. Happy 58th anniversary to the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN that was founded by the signing of the Bangkok Declaration of 1967 by the original 5-member state, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. But it was later joined by Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Myanmar, Timor-Leste, and Vietnam in 1984, 1995, 1997, 1999, and 2025 last August. Ano yan, history yan. Oo nga eh. Ito naman, ano yan, walang palya to. Si Romel Livid. Blessed Tuesday po mula sa lahat, mula Muñoz City, Nueva Ecija. Magandang hapon sa iyo, Romel. At sabi naman ni Marie Tiffany Hober, good afternoon. At syempre, ang ating mga co-parents sa Quezon City Science High School, yan si Daddy Steve Sumido, si Mami Rose Quesada Rodriguez, Mami Angela Curia, Mami Gillian Atienza, Mami Annabel Gaetano, ayan si Christine Valeda, si Catherine Salvatore, at
Yung pala, birthday pala ni ano, no? Ng ating ano. Kuya Danny, napinsan ni Kuya Danny. Kuya Danny, magandang hapon. Happy birthday. At saka si... Painom ka na. si Kabise, si Arturo Castro. Mhm. Happy birthday, Kabise. Malapit na rin siya mag senior citizen. Oo, Si, sabi niya. Yun pala. Siyempre, ito, idol ko to, si DJ Sting. Ang gwapong-gwapo at magaling na DJ, si DJ Oo. Sting. Happy birthday, Terence. Lagi ako nakikinig dito eh. Oo. After ng show natin siya na, so naikinig ako sa kanya. Oh. Ngayon, pag-usapan natin yung sabi nga kanya, pag-usapan nitong yung Issue ng controversial na issue ng droga sa droga. ng marijuana sa Senado. Pero bago yun, pasidahan natin ito humba. Ano ba itong humba na to? Kaya no, yung nag-aaway sila sa humba sa dahig. Oo nga eh. Pinagsimulan kasi isang vlogger na nakaaway to niya, kaaway ni former spokesperson Harry Roque. Na nagbigay ng humba kasi birthday ng isa pang kaibigan nila na umattend. Nagpadala ng humba. Unfortunately, nakita niya na kumakain ng humba niya si dating spokes Roque. Ginawa niya shinout out niya na bakit kumakain ng humba niya at napakalakas na kumain ng humba. So nung nagkita-kita ulit sila, nagtipo-tipong sila sa dahig. Sa harapan ng ICC kung saan nakakulong si Pangulong former President Rodrigo Duterte. Napag-usapan, nagkaroon pa ng shouting match dahil lang sa humba na yan. Kasi galing Pilipinas yun, dito pa niluto yun eh. Dahil sa ibang bansa po, hindi po kayo makakabili ng pata ng baboy. Hindi ko alam basta discard yan kahit saan pong supermarket kayo kung sa masa, Japan, Europe, hindi kayo makakabili ako makabili man kayo ng baboy nga walang balat eh. At sabi pa ni dating former president and dating spokesperson Harry Roque, babayaran niya ng times 10 yung halaga nung humbang kinain niya. Pero ang hirap kasi syempre yung naglalaway ka na, naka-mindset ka na, nakakain ka ng humba, and then may ibang kumain, di ba nakakasama ang loob yun. Yun lang, it shows yung yung pettiness ng nung sitwasyon nila ron, pati ba naman pagkain humba, pag-aawayan nyo pa. So, ang humba kasi parang adobo lang yan eh. Ang kaibahan lang nito, merong pineapple. Parang paksiw na pata. Oo, para siyang adobo na merong dagdag na ingredients na hindi mo makikita sa adobo. Anyway, balikan natin itong issue ng marijuana. Mm-hmm. Nung August 12, bigla pumutok tong issue to kasi yung guards sa Senate nag-report na meron siyang naamoy na amoy marijuana daw. Isang banyo na malapit sa opisina ni Senator Robin Padilla. Yun nga, nung investigahan, isa lang ang nung time na yon tanging si Nadia Montenegro lang na political affairs officer ni Senator Robin Padilla ang nakita sa lugar. Actually, sabi nung nakaamoy na Senate staff, pangalawang beses niya nang nakaamoy na merong amoy marijuana na nagagaling sa CR. Mm-hmm. So yung pangalawang beses niyang nakaamoy ng amoy marijuana doon nga sa CR ay nagpatawag na siya ng gwardiya at yun binuksan nila na si Nadia Montenegro nga ang nandoon sa loob ng CR. Siyempre, todo tanggi si Nadia Montenegro, vape lang daw, vape. Oo, vape lang daw 'yon na grape flavored. Mm-hmm. Ang layo po ng amoy ng grapes doon sa marijuana. At sa totoo lang po, may mga nakakausap po ako nung nagtanong ko tungkol dito, meron pong marijuana flavored na vape. Actually, meron talaga kasi hinuhuli nga yan ng kasi illegal yan yung hindi flavored, marijuana talaga. Marijuana yung juice na ginagamit marijuana sa vape. Marijuana oil yung marijuana oil. At malayo po ang amoy ng marijuana sa grapes. Para pagdudahan na yan. Pero dito ang isang issue dito yung yung kaipokritohan ng opisina kung totoo man to o hindi kasi 'di ba si Senator Robin Padilla ay identified siya sa 'di ba sa DDS block. So sila nila Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at itong DDS block na to, sila yung 'di ba identify sila sa drug war.
Oo, at sila yung humihingi ng drug test para kay Pangulong Bongbong Marcos, ha? Oo. Tapos Mga hair follicle test, yan, yung mga ganun mga demand nila eh. Tapos yung staff nyo, kayo mismo, mahuhulihan, masususpetsahan na, na gumagamit ng illegal na droga, parang, yun nga, yung there's too much hypocrisy sa sa kampanya na advocacy nyo anti-drug, 'di ba? In fact, kaya nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig dahil sa kaso na yan, sa drug war campaign niya na maraming pinapatay na tao na hinihinalang involved sa drug trade mula sa user at pusher. Tapos ma-identify kayo na yung opisina nyo na Tapos, political officer pa na gumagamit ng illegal na droga sa loob ng opisina ng Senado. Tapos nung kaputukan nito, no, eh syempre andyan na yung mga yung mga panawagan, no, ng mga senador na imbestigahan at mag-ibalik yung mandatory drug testing, random drug testing sa lahat ng empleyado at opisyal ng Senado. Kaya lang bago po ipatawag tong nag-resign na po si Nadia Montenegro. So hindi po siya papasok doon sa hindi na siya empleyado eh. Oo. So hindi siya makasama sa drug testing. Hindi na siya pwedeng i-compel. 'Di ba? Sana bago pinag-resign, bago tinanggap resignation, pinag-drug test muna para sige, total sabi niya naapektuhan yung kanyang mental health, yung mga anak niya. Para patnayan mo, di sana nagpa-drug test ka para ayan 'di ba? Yeah. Even nga voluntary total, 'di ba, yung sinabi nga niya, panawagan ni Senator Tito Soto, ibalik yung mandatory at voluntary drug test. Kasi dati nang ginagawa to ng Senado na yung voluntary at random mandatory drug test. Baka in-anticipate niya na magkapa-drug test yung sa Senado kaya bigla hindi, sorry lang baka lang sabi ko baka hindi po bigla po nag-resign. Sana para talagang malinaw at maklaro ang kanyang pangalan, maklaro ang kanyang pangalan. Sana nagpa-drug test na po siya. Mm-hmm. Kasi yung kanyang boss na si Senator Robin Padilla ay aktibong nananawagan para sa drug testing ng Pangulong Bongbong Marcos. At hindi pa naman huli na si Nadia Montenegro sa kanyang sa pagpapa-drug test kasi pwede niya pang gawin yan voluntarily Oo. kahit hindi na siya empleyado Tapos isa na namang ironic move at puno ng kaipokritohan, diba? Nagpalabas ng nagpanukala si Senator Robin Padilla ng Senate bill ng drug free, yung kanyang Drug Free Government Act kung saan hinihingi niya na mandatory drug test sa lahat ng government officials. Annual kasama ang pangulo. Dapat pati empleyado at unahin niya yung staff niya kasi pinagbintangan po yung staff niya may report Pati siya. At pati siya Mauna na siya yung act of good faith. Total meron na, kahit wala itong batas na to, kahit wala itong kanyang proposed bill na hindi pa to napapa-aprobahan o napipirmahan bilang batas, meron na pong existing policy ang Senado ng voluntary at mandatory drug test. So, pwede niya nang gawin kung gusto niya. Kita mo, nag-file siya ng bill na gano'n pero ang target naman si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ayaw niya targetin yung kanyang staff? Tapi nagbibintangan at may report ang security ng Senate. Unahin niya sana yon para, malinaw, wala pong ginawang masama yung aking staff na apektuhan lang dahil ang kanyang mental health at kanyang pamilya kaya po nag-resign. Hanggat hindi po pinapadrag test yan, hindi po matitigil yung issue na yan laban kay Nadia Montenegro. At ito pa, nakalkal tuloy. Si Nadia Montenegro pala ay Political Affairs Officer ni Senator Padilla. Salary grade 24. Kulang-kulang po 100,000 monthly ang sweldo niyan. Mahigit. Pati, isasama mo pati mga benefits mga benefits. 100,000 yan mahigit po 100,000 yan, pati mga benepisyo. Tanong po, ano daw po ba ang kwalifikasyon ni Nadia Montenegro para maging Political Affairs Officer? Ano ba ang background nito?
Bukod doon, no? Tsaka yun nga, balikan natin yung kung talagang merong good faith itong itong paano kalang batas na to ni Senator Robin Padilla. Sundan niya yung ginawa nila senators Big Subiri and Rafi Tulfo na nagpa-voluntary drug test sa Senado kahapon. At patawag yan si Nadia Montenegro. Pati siya, Oo. ay tahimik siya sa drug test pero sa drug test niya, tahimik si Robin Padilla diyan Pinipilit yan pag si Pangulong Bongbong Marcos. Noong 2016 po, dahil ini-issue na nga yan drug testing na yan. Noong 2016 po, nung tumakbo si Pangulong Bongbong Marcos as Vice President, naghamon po siya ng drug test. At siya mismo ay nagpa-drug test sa St. Luke yata yung nakuha kong record doon negative po yun at inayunan po yun ng PNP. Etong na naman 2022, tumakbo siya. Naghamon na naman siya ng drug test. Wala na naman pumatol. Siya mismo nagpa-drug test. Negative po. Balikan po natin yung issue na yan. Ang pagkakaalab ko po, si Pangulong Bongbong Marcos ay iisa lang ang kidney. Mhm. Dahil dinonate niya ang isa sa kanyang tatay ni si Pangulong nasirang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kung isa lang po ang kidney ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na po makakapag-droga yan. Mamamatay po yan. Mhm. At saka yung kung gusto mo manawagan kang sincero ka sa panawagan mo ng drug test o kung gusto mo ng isa talagang drug-free community, drug-free country, yung opisina mo, yung iyong political officer ay suspected of sniffing marijuana sa loob ng opisina mo. So, simulan mo sa opisina mo at sa sarili mo na magpa-drug test ka. Hindi yung magpapanukalang batas ka ng drug test, mandatory drug test, pero ang target mo Pero ang target sa po, tao pa rin. yung target po, yung pa rin, si Pangulong Mas Bongbong mag-umpisa Marcos sa'yo pa rin. kasi merong kasong na i-file na sa opisina mo. Hindi man sa'yo, pero sa staff mo. Merong formal report, merong witness, although hindi pa napapatunayan yan, pero merong active investigation sa opisina mo na may gumagamit dyan ng droga. So, it's yung sinseridad ng panawagan ng advokasya ng drug-free community, dapat magsimula sa iyo kasi yung opisina mo mismo ang suspect, ang merong suspicion na may Kaya gumagamit. nga, yun yung doon may nahuli, di ba? So para i-clear natin, yung issue, yung duda ng mga tao, magpa-drug test ka na at isama mo yung Yung buong opisina niya. buong opisina mo, lalo pa yung kaka-resign mo lang, dapat pinayagan mo mag-resign na hindi nalinaw yung na hindi na nalinaw ang issue. Ang dali-dali na magpa-drug test. Nagawa nga ni Senator Subiri at kita mo, tapos Rafi yung Tulfo, yung kanang panukalang batas hair follicle test na naman. Ayaw na talagang tingin nyo sabi ko nga, di ba, noon pa naghahamon ng drug testing si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Hindi walang tumatanggap. Ngayon gusto yung diktahan. Nakaupo na presidente, didiktahan mo ng paano. Bakit po nung si Pangulong Duterte nung hinahamon na magpa-drug test ng mga sabi ni dating spokesperson Harry Roque, hindi pwedeng didiktahan niya, presidente yan. O ba't ngayon didiktahan niya yung Pangulong si Pangulong Marcos? Tsaka yung kanila suspicion, yung spekulasyon, ito merong tamang hinala. Sabi nga pag tamang hinala, ikaw nagdodroga. Oo. Ito kasi merong active investigation. Kasi merong report di ba? Kaya nga. Hindi lang suspicion to meron siyang merong active investigation na ongoing. Merong formal report na isinagawa ang Senate Sergeant at Arms Office na ipinadala yung kopya sa opisina mo at sa opisina ng Senate President. So it also it goes to Senate President Jesus Cordero. Ano gagawin niya? Ayun yung niya proposed sa bill niya, voluntaryong testing para sa mga kandidato bago halalan. Ginawa po yan ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2016 nung tumakbo siya as Vice President. Ginawa na naman niya nung tumakbo siyang presidente noong 2022.
ikaw ba, Senator Padilla, ikaw ang propose ito. Nung ba tumakbo ka sa Senado, nagpa-drug test ka ba? Di ba? O eto ngayon, mayroong ang mayroong report, no? Sa Senado, yung Senate Security, involved ang staff mo, baka contaminated syempre yung buong opisina mo. Ipa-drug test mo lahat yan, pati ikaw. Bago ka mag-propose ng ganitong bill. Tsaka yung staff na involved, hindi low level staff eh. High level staff eh. Oo, political affairs officer to. Ito yung, kumbaga, di ba? Strategist niya, di ba? Oo. Yun yung isa sa mga think tank niya to, isa sa mga, confident, di ba? Oo, Yung position yun, niya yung tamang term. Yung confidante mo doon sa loob ng ng opisina mo. Ito yung lagi mong kadiskusyon tungkol sa mga estratehiya at mga paano patakbuhin ang iyong opisina. Very sensitive yung position na yun eh, di ba? Tapos yung pala suspected na marijuana user. Di magpa-practice kayo pare-pareho. Hindi yung pupropose ka, Senator Padilla, ng tao ng drug testing, hair follicle at urine para sa lahat ng halal at tinalagang opisyal ng gobyerno and para sa mga kandidato bago maghalalan, pero ikaw hindi mo ginagawa to. Total, bukang bibig naman nila yung di ba? Bukang bibig nila yung sasagutin namin yan sa tamang venue. Ang tamang venue po ay magpa-drug test kayo. At ito ang tamang panahon dahil nagkaroon ng issue ng marijuana use doon sa opisina mo. Kasi nagawa na nga ng di ba? At yun nga, merong existing policy ang Senado ng random and voluntary drug testing. Kaya nga ginawa na ni Senator Subiri at saka ni Senator Tulfo eh. Di pwede mo rin gawin anytime, ba't di mo dapat? Ang dali nito eh. Di ba? Punta ka sa isang ospital na nag-o-offer ng drug testing, di ba? Or kaya third party para mas transparent, mas kapanipaniwala yung resulta. Recognize ng PNP kasi yun ba kay Pangulong Bongbong Marcos nung pag-drug test siya, alam ko St. Luke's yun eh. Tinangkat ng PNP yun. Bakit ito ang dali naman. Hindi usap ito magkano yung halaga ng drug testing kasi senador ka naman eh. Di ba? Tsaka may budget sigurado ang Senado kasi meron siyang policy ganyan eh, diba? So, sabihin, anytime, pag nagawa ang Senado ng drug testing, meron siyang budget allocation for that purpose. Ano ang pumipigil kay Senator Padilla na ipa-drug test niya lahat ng kanyang staff at pati siya? At ano rin ang pumipigil kay diba, kay Senator Chis Escudero na gawing mag-utos ng mandatory kasi 'di ba yun ang una nagpanukala si na ibalik yung policy na yun si Senator Tito Soto at si Senator Tito Lacson si Senator Panfilo Lacson na buhayin yung mandatory drug testing sa Senate offices eh. Ang katwiran lang ni Senator Chis Escudero, meron naman daw kailang na ipatigil nila nung naghalalan. Tapos yung halalan eh. Tapos rin ang Wala nang hindi ko maintindihan bakit wala nang dahilan para i-suspend yung yung implementasyon to eh. Kung dahil naghalalan, tapos nahalalan, nagbukas na ang 20th Congress, ano pa ang iniintay? Tsaka meron naman sila clinic eh, 'di ba? Ang Senado eh. Pwedeng yung clinic nila, pwedeng yun ang makipag-coordinate. Tsaka merong existing policy. Sabihin, meron kayong existing infrastructure for that drug testing. Meron kayong protocol na existing na nagawa nga ng dalawang senador eh. Sabihin, kaya yung agad to. Operationalize mo lang eh. Nagpa-drug test. Bakit napakasimple pa, uulitin ko. Ang nahuli, ang pinagsuspetsahan na gumamit ng marijuana ay isa pong high-level staff ni Senator Padilla. So, para po i-clear natin yung pangalan ni Nadia Montenegro at ng buong opisina, ipa-drug test po dapat, isubmit ni Senator Padilla ang buong opisina niya sa drug testing. At saka yung para maklear na lang yung pangalan ng buong Senado. Lalo pabaho ang Senado ngayon bilang institusyon eh. Lalo ka nawalan ng tiwala na
Hindi na nga nagugustuhan ng mamamayan yung ginawang sa impeachment. O eto, diba? Ito bagong pasok, no. 54 staff members ni Senator Rapi Tulfo ang nag-undergo sa drug testing at kung sakali may magpositibo ay nangako no si Senator Rapi na tatanggalin niya ito sa serbisyo at handa umano siyang mag-resign kung siya man ay magpositibo. See, 'di ba? Kung nagawa ni Senator Rapi Tulfo sa opisina niya, 54 staff members nagawa niya. Kayang ipagawa niya na ipatupad niya ng buong Senado eh. Kailangan lang niya yung Senate President natin i-operationalize niya yung existing policy nila on drug testing. 'Di ba? I-implement niya lang. Pero diba? ako sa akin nga I won't settle for anything less. Drug test, isabit ni Senator Robin Padilla ang buong opisina niya sa drug testing kasama siya, si Nadia. Kasama si Nadia Montenegro. As hair follicle dapat kasi yun ang panakalan niya eh. Total, ang hinihingi mo hair follicle test. O di, Hair di follicle. magsimula sa inyo. Oo, tsaka kasi yung hair follicle, hanggang 3 months yan magstay yung dyan eh, yung residue ng droga sa buhok. O, di ba? Total, yun ang proposal mo eh. Lead by example. Mauna ka na. Mauna na ang buong opisina mo. Kasi baka contaminated yan eh, di ba? Kung totoo meron doon, bawa lang po, hanbawa magpositibo si Nadia Montenegro kung isasabi to sa drug testing, baka meron pa rin pong iba. So, i-clear natin yung air, no? Let's clear the air. Para wala na pong pagdududa, isubmit natin lahat yan sa drug testing kasama si Nadia Montenegro. Yun nga, merong eerie silence sa drug testing call ang opisina ni Senator Robin Padilla, pati yung opisina ni Senate President Chis Escudero. Parang ayaw na lang Ang nangyayari ngayon individual initiatives ng individual senators, hindi Senate-wide. Diba? Samantalang as a leader, as a Senate President, isang senador mo, staff ng senador mo, High level. At ang report is merong gumagamit ng droga sa loob ng Senate building. Sabi, binabasas na diba, yung opisina mo, institusyon. Binastos ang institusyon. Sabi nga ni Senator Lacson, nakakahiya ang Senado. Nagkakalat. Oo, diba? Nagkakalat na sa impeachment, decision na ginawa nyo. Tapos meron pa ngayong issue na yan na drug use sa isang senador na ang supposedly advocacy is anti-drug. Diba? Anyway. There's too much hypocrisy. Ayan ito si Robin Padilla, galing pa, itinanggi ng opisina ni Senator Robin Padilla na gimmick o theatrics ang paghahain niya ng Senate Bill number 1200 o ang Drug-Free Government Bill. Sila yung panukala kasi niya, inuobliga ang mga opisyal ng gobyerno na sumilalim sa tao ng mandatory drug testing. Sabi niya, apart from being gimmick, this measure is a practical step to protect yung public trust, no? Sabi nung staff niya na si Attorney Rudolph Pilipurado. Yun naman pala eh. Di unahin mo lang yung testing ng buong opisina mo. Tapos ngayon na. Kasi kung hihintayin niya kung hihintayin pa nilang mapatupad yung batas na yan, maisa batas yan, yung paano ka lang batas na yan, ang gagawin lang we stay clean hanggang ongoing yan, di ba? So pag dumating na mapasa, yung drug test tapos na. Meron nga Senate rules di ba na kailangan lang implement lang ulit. Kasi tapos na eleksyon eh. Re-implement lang. Anyway, paubos na po ang oras natin. Bati po ulit natin si Joey Sabater, Joey, kumusta ka na? Nanonood siya ngayon. Belated happy birthday, Joey. Belated happy birthday. Si Cecilia Manalo Lagmay, nanonood din. Magandang hapon from Taytay. Di lang inabot kayo yung pagbati ko. Yung mga taga-Kisay, Sila Mami Angela Curia, Mami Rose Quesada Rodriguez, Mami Annabel Gaetano, Daddy Steve Sumido, at syempre yan sila Christine Baleda, si Catherine Salvatore. Sino ba to? Si Jane Paro, biyahe na raw siya. Sige. Yeah, ingat sa biyahe. Ingat sa biyahe at
Maraming salamat sa pagtutok Si niyo. Ryan Lindley Lacano, no? Yun, tsaka si Kim Bacaro. So mga katambay, maraming salamat sa pagtutok nyo at pagsama nyo dito sa ating paboritong tambayan. Medyo kapos na naman tayo sa oras. Dito nagkatapos, no? Ang isang oras ng hitik na impormasyong panlipunan. Syempre, Kaya mga katambay, no, huwag kalilimutang i-follow at i-like ang aming social media accounts para updated kayo sa aming Facebook page, The One 1206 AM, YouTube at The One 1206 AM, TikTok at Instagram at The One 1206 AM, at syempre ang Twitter namin sa at The One 1206 AM _ muli, ako po si Charlie Manalo. At ako naman po si Confi Manalo. Hanggang sa susunod na linggo, mga katambay. Kita-kits ulit. Kita-kits mga katambay.